Ako sa'yo, Ma, kasi dinala mo ako dito. Kung hindi, siguro nag-aaral ako ngayon. Wala namang masamang mag-aral. Pero iba yung impact sa akin ngayon. Iba na ako mag-isip. Iba na yung pananaw ko sa buhay. Of course, matutulungan kita. At saka para din sa iyo to, saka sa aking papa, at sa aking kapatid. Yun po. Coach Nika, doing this business is mag-1 year. Yes No? po. Yes po. Okay. So, akala ko kasi 1 year ka na or 2 years. Di ba? Kasi doon sa mga na-experience mo, syempre parang sa nakikita ko na development mo. Kaya na sabi ko, mag-1 year ka pa lang pala. Akala ko 1 year, mahigit, gano'n, going 2 years na. Loob ng mag-1 year na yan. So, kamusta si Coach Nika? Super okay kasi madami pong nabago sa akin eh. Sa life, Okay. lalong-lalo sa aking life. O, of course, lifestyle. Kasi dati, ako po ay isang estudyante lang. So, ang focus is mag-aral. Yes. And then, yun lang po, mag-excel sa school. Hindi ko po alam yung anong ibig sabihin talaga or ano yung totoong buhay. Kasi, ang ginagawa ko dati, magantay ng allowance. Dati yun. Okay. Pero ngayon, iba na siya. Ako na po yung gumagawa ng aking pera. And then, nakakatulong na po ako sa aking mama, for sa aking parents. Okay. So, syempre, kasi nung pumunta ka rito, kakagraduate mo pa lang nun, no? Opo. Graduate mo pa lang ng Senior high school. senior high school. Tapos, pumunta ka rito, ang akala mo, papasok ka. Opo. Yun po ang aking akala. Dala ko po dati, diploma, Okay. aking mga certificate, medals. Dala ko po So yun. may medals? Opo. Wow! Teka, so, paano ka na-involve sa pagbi-business? Kasi alam mo, papasok ka eh. Naano po siya, ang story po kasi nun, Prof, is, pagkadating ko po dito, natulog lang ako ng ilang oras, 2 hours siguro. Tsaka nung sinabi sa akin ni Mama, sabi punta ka ng hub. Kasi may Okay. kainan daw. Oh, Eh so di, may ibig sabihin may okasyon dito opo, noon. ano ata po yun, Independence Day ng PNG. Yan po. Okay. Tapos nung pumunta ako dito, ayun po, nagpicturan, ganun. Tapos sabi lang sa akin ni Mama, sabi niya, pasok ka ulit bukas, sabi niya. Gawa ka ng bagong account. Sabi ko, ano po, para sa ano, ganun. Pero gumawa na lang po ako ng account. Okay. Ganun. Tinanong ko si Mama, ano ba, mag-business ba ako or ganun? Sabi niya, mag-business ka daw. Tapos yung isip ko, dati, hindi naman namin to napag-usapan, ganun. Mm. So, syempre nabigla, ganun. Kasi yung focus mo dati, gusto mong mag-aral. Okay. Kasi yun yung pinamulat, kumbaga. Pinamulat sa akin aking mga tita or lolo kasi Yes. talagang lumaki ako sa lolo ko eh. So, Oo. doon, akala ko mag-aaral ako. And then, nag-meeting po tayo nung araw na yun. Tapos, tinanong niyo po ako kung mag-aral ka ba dapat? Sabi ko, opo, ganun. Tapos, pinaunawa niyo po sa akin yung business, anong kagandahan ng business, ano yung mga benefits, ganun. Unti-unti ko siyang naunawaan and then parang nag-sink in sa utak ko, ay, okay pala. Okay pala kahit di mag-aral, okay palang magnegosyo, ganun. Okay. Tapos nung umuwi ako, sabi ko kay Mama, sabi ko, mag-business na lang po ako. Sabi mo Yun. kay mama mo. Yun po, doon po yung start. Doon ka nag-start Opo. magnegosyo. Opo. Mag-1 year mo na experience doing the business. Kamusta? Super laki ng pinagbago, of course. Lalong-lalo na po yung mindset. Kasi, Okay. ang isip mo dati is kailangan mo mag-aral. Mag-aral ka para mag-work. Ganun. Yung nasa isip ko dati. Pero nung nasa negosyo ako, ma-inspire ka sa mga tao sa paligid mo, matututo ka. Yes. Sa mga tao na nagiging successful na kahit walang hindi naman pinag-aralan pa bang tawag doon. Oh, Opo, tinapos, walang parang gano'n. tinapos, yun Oh, po. kasi yung mga tao dito ay undergraduate, tama, high school graduate, hindi nakagraduate, mga ganon. So, ilan lang yata ang nakagraduate Opo. dito, no? So, So, yun po yung nakapagpa-realize sa akin na pwede kang maging successful na nakapag-graduate ka man o hindi. Yun po. okay. Siyempre, na-inspire po ako doon, lalo-lalo kay Mama, kasi naisip ko si Mama nga, former teacher, sabihin natin ganun. Pero, tingnan mo, dito siya sa negosyo dahil alam niyang mas makakatulong to sa kanya.
Okay. At, yun din po, nakakatulong ako sa parents ko at nakakapagpabukod na din po ako ng aking sarili at mabibili ko na po yung lalong-lalo na yung mga gusto ko. Yun po, hindi po ako umaasa sa parents ko na may mga needs or wants kasi alam Yes. kong kaya kong kunin siya ngayon. Yes, tama. Exactly. Yes. Kumbaga, kung kung pumunta ka rito at pinag-aral ka ni mama mo, tama? So, supposed to be, ano yung course na kukunin mo? Architecture po. Wow! Architect! So, kung last year yun, no? So, kung nag-architect ka ngayon, do you think, gaano katagal ang course na architect? Ang architect po is it takes 4 to 5 years at saka yung tuition po medyo malaki din. So, malaki po ang gastos ng pagiging architecture. So, 4 to 5 years. Yes. Tama? So, ibig sabihin, kung nag-start ka ng mag-architect, so naka 1 year ka na ngayon. O mag 1 year pa lang, no? And, magkano person? So, ang architecture na course, kahit nasa public ka or sa private, mas mahal po sa private, 43,000 po per sem. So, 5 months lang yun. So, sa isang school year, 2 sem. So, ang gastos mo po ay abot din ng, minsan abot ng 90 to 100. 90,000 Yes mo? po. So, aabot ng ganon sa, kung pumasok ka pala, tama? So, rewind natin. Tama? Okay, last year, kasi 1 year ka. Kung pumasok ka, nung pagdating mo rito, at nag-architect ka, gumagastos ka na, sa tuition fee pa lang ng nasa almost 100,000. Bukod pa yung, Allowance, yes, boarding house, yes, saka materials, magastos po ang architect. yes. So, ibig sabihin, kung pinapasok ka ni mama mo, si mama mo ay nagbibigay sa'yo araw-araw, linggo-linggo, sabi natin buwan-buwan ng allowance mo, pangkain, pambayad sa bahay, pambaon, pangbili ng materials, para makagraduate ng architect. Pero isang taon pa lang, ay may 4 years pa. Sabi natin 4 years pa ang gagawin mo. Tama? Samantalag dito, di ba? So, hindi naman, sabi mo, ay hindi masama yung mag-aral, no? Opo. Kaya lang, kung iisipin mo mabuti, di ba? Kung pumasok ka, magkano lang nagastos mo? Tama? And then, dito, just mag-1 year, ano yung mga nangyayaring development sa'yo? Opo. So, magkakano ka na ngayon per month? So, estimated 20 to 30K per month po. So, imaginein mo yun, no? 20 to 30,000 per month. So, ibig sabihin, kung ang 5 months mo sa kung papasok ka, igagastos ka ng 48,000, tama? Sa loob ng 5 months, samantalang dito, ginagawa mo yung business, sabihin na lang natin na nagto 20,000 na lang. Yes po. Tama? So, yung 5 months mo, magkano na? Opo. Tama? So, nasa 100,000 na. So, ang laking diferensya. Opo. Kasi yun, Diba? tuition mo, ilalabas mo yung pera. Yes. Pero yung income mo, papasok sa'yo. Yes, pero okay, no? Okay na, kumbaga, kung pumasok ka, okay na maglabas ka ng pera. Kasi pag makagraduate ka, magkano yung earnings ng isang architect? Pag merong project, local po, 1,000 din po siya, mga 100K. Pero minsan, ang maabot siya ng million first project mo. Pag Okay. meron kang experience talaga. Okay. At Kasi saka- ibig sabihin, pagka nakagraduate ka ng after 5 years na bilang architect, so ibig sabihin, mangungontrata ka, di ba? So, pagka magkokontrata ka, it takes ilang buwan bago matatapos yung project. Mga aabot din siyang 8 months. 8 or months. To 1 year po. Or 1 year, di ba, per project, di ba? Tapos, ang kikitain mo doon is sabihin na natin na 1,000,000. Ganon, tama? Kaya lang, papasok ka ng 5 years.
Tama? Automatic ba pagka-graduate mo, may project ka na kagad ng mga ganon? Hindi po. Hindi mo pa nga alam kung magkakaroon ka ba ng project eh. Hindi mo alam kung merong tatanggap sa'yo, meron kang papasukang agency or kumpanya na kukuha sa'yo. Hindi ka pa sure talaga. Okay, tama no? Hindi ka pa rin sure eh. So, ang pagpasok, ibig sabihin ng pagpasok, very risky rin. Opo. Tama? Talagang ang tuition fee, yun ang nire-risk. Yes. Tama? Yung tuition fee para, sige, take risk ako sa pangnegosyo, pang-aral sa'yo. Tama? Yun yung ano ng mga magulang. Ipapaaralin kita kasi para pag-graduate mo, may maganda kang kinabukasan na iano sa'yo. And then, hindi mo pa rin talaga alam kung talagang magiging isang architect or what. Kasi, di ba, siyempre, pag pumapasok ka, di ba, maraming severe exposure din sa labas, di ba? Pwedeng ma-inlove pa, di ba? Pwedeng hindi pa makagraduate kasi maraming pwede rin mga distraction eh. Para pag-abot ng isang pangarap bilang isang architect, sa pagninegosyo, is ganun din. Di ba? Marami din distraction, marami ding discouragement para maabot mo yung gusto mo sa buhay eh. Pero bilang pag magninegosyo at bilang magiging architect, ano yung same na pwedeng mangyari sa'yo? Same, para sa akin is different po talaga. Different. Opo. Kasi different path din siya, pero yung isa, kung nasa negosyo ka, pag gagawin mo siya ng tama ha, pag gagawin mo siya ng tama, magiging successful ka talaga. As Yun yung, early. opo, yun yung Yes. patutunguhan mo. Kasi dito, para sa akin, secured yung utak mo eh. Okay. Meron ng distraction, pero sa habit mo yun minsan. Minsan tinatamad. Yun po yung distraction natin. Pero yung Okay. iba, pero pag nasa outside ka na expose ka, katulad ng nag-aaral ka ng architecture, minsan nga sinasabi na in love, minsan Okay. yung mas malala, nabubuntis, yun po Oh, yung, yes, may mga ganun. opo, meron pa akong batchmate na ganun po nangyayari. So, yun po, marami po talagang distraction. So, doon, medyo 50-50 pa siya eh. Hindi mo siya masasabi magiging successful ka talaga. Kasi sa pag-aaral pa lang, madami ka nang madadaan ng distractions, Yes. tsaka problems din. Mm. Tsaka ngayon, madaming nagkakaproblema talaga financially. Yun po yung Yes. problema masyado ng estudyante, tsaka mentally din po. Madami Yes, pong tama. nai-stress sa school. Tsaka sa akin, different po siya sa pagnenegosyo. Para po sa akin lang. Sa Okay. aking perspective. Kasi, dito para sa akin, parang secure ako ba? Parang, ako kasi yung tao na eager maging successful, yun po. Natakot po ako na hindi ako maging successful dati. Tsaka dati parang ang relax lang. Parang sabi mo dati, di ba nag-aral ka? Dati sabi mo, sundin mo lang yung process. Mag-aral ka lang, maghanap ka ng trabaho, magkakaroon ka ng sweldo, may pera ka, ganun. Ganun po yung dati. Pero ngayon, iba na yung pag-iisip mo eh. Iba na yung way mo kung paano mo makuha yung goals mo. Yes. At saka of course, sabi nga, if your dreams doesn't scares you, maybe your dreams is not that big. Yun, Yes, kasi parang very easy mo makukuha Opo, eh. yun Kasi, di ba, relax ka eh. opo. Kasi pag naisip mo na yun yung ang laki pala ng pangarap, kung natatakot kang hindi mo yun matupad eh, kaya nai-eager ka. Yun po Yes. yung para sa akin. Yun So, ibig sabihin, kung malaki yung pangarap mo, normally, talaga na, hindi ka relax in life. Yes. Talagang mag-grow at mag-grow ka, di ba? Pero kung ang pangarap mo is kakapiranggot na, Yes. di ba, sabi ko nga, hindi naman siya kakapiranggot, siguro, yung makakain ng araw-araw, di ba? Yung makasurvive ng Yun yung araw-araw. sabi lagi sa probinsya, makakain lang kami ng 3 beses, okay na. Yun, so parang mga ganon, nothing to worry, di ba? Talagang makakasurvive. Opo. Pero kung malaki talaga yung pangarap mo, tama, kung talagang gusto mo yung talagang magbabago Yes. at aasenso sa buhay, talagang baba natin mentally, tama, Tama. emotionally, financially, talagang magbabago ka. Tama? So, yun yung pinagkaiba. Opo. No? And yung sinasabi mo nga na kapag nagninegosyo ka, you are secured Yes po. sa exposure
sa labas. Opo. Tama no? Kasi, for example, kung pumapasok ka, labas ka ng labas. Oo. So, yung environment mo, napakalawak. Opo. Tama? Na, buti sana kung malawak into positive. Pero kalimitan kadalasan, Opo. negative ang mas malaki. Unless na nasa organization ka ng talagang ibang mag-isip. Tama? And dito sa pagninegosyo, so nasabi mo na you are secured. So, why? Nasabi ko po yun kasi na-experience ko po yun eh. Okay. Na hindi ka nadidistract sa paligid mo na, for example, yung mga barkada mo, mga friends mo dati, ngayon hindi na kayo masyadong nagkakausap kasi minsan may masasabi sila na issues na sa labas, tapos syempre maapektuhan ka nun, di ba? Pag dito ka, parang hindi mo siya masyadong maiisip eh, kasi hindi mo naman sila masyadong nakakahalubilo, hindi mo naman sila masyadong nakakausap kasi nagnenegosyo ka nga, nakafocus ka sa business mo. Okay. So, parang yung business sa akin is nagiging barrier mo siya sa mga negative na thoughts na maaring iba to sa'yo or maikwento sa'yo ng iba. So, para sa akin yun po yun. Yes, kasi wala naman dito pinag-uusapan ang Yes mga... po. Tsaka yung tao dito, mga positive po yung makakasama mo. So, yes. ma-absorb mo din yung energy na positive. Yes. Okay. Kumbaga, malaki ang impact Yes. ng pagkuha mo sa goal sa buhay sa organization. Yes po. Tama? Kasi kung sabi ko nga, yung pinost ko na kung gusto mong may magbago sa buhay mo, umupo ka sa table ng mga taong ang pinag-uusapan ay pagbabago sa buhay. Tama? Pero gusto mong magbago ang buhay, tapos ang makakausap mo naman, ang pinag-uusapan ay buhay ng ibang tao, hindi talaga magbabago. So, malaking impact talaga yun. Yes. No? At based sa experience mo rin. Opo. No? Kasi, for example, kung lagi mo kausap yung mga kaibigan mo na so pwede rin mababago yung Opo. mindset mo eh. Tsaka pag kasama mo kasi yung negative na tao, magiging kagaya ka nila. Iiba din yung perspective mo sa life eh. Yes. Iiba din yung pananaw mo sa buhay na parang chill-chill lang. Yes. Ganun. Pero pag dito sa negosyo, ma-realize mo talaga yung kung ano ba yung buhay. Yan yung sabi ni Josh Moika na binabash siya ngayon ng ibang tao. Kasi sabi niya, life is this. I Yes. want this. Yes. Yan yung sabi niya. Parang sometimes yung ibang mga kabataan na ano nila na parang nayayabangan Opo. sila, no? So, pero yung sa mga tao na nakakaintindi ng buhay na gusto yung umangat, naiintindihan Opo, siya eh. yun po. 'Di ba? Pero as ikaw na, wow, 'di ba, Gen Z, Yes. tama? Ikaw, saan ka ba na-admire? 'Di ba? Doon ba sa gumaganda ang buhay or doon sa gusto mo yung kontento na ganito ka lang? Sa akin, gusto ko siyempre gumanda yung buhay. Kasi para sa akin yung, hindi man sa ano ha, pero yung may karapatang maging kontento sa buhay is talagang financially stable. Kasi andyan na lahat sa'yo eh, parang ganun. Pero pag alam mo namang wala ka, tapos nagiging kontento ka, hindi ka naman masasabi na, ay kontento ka, nag-worry ka pa rin eh. Ayaw lang Yes. minsan i-admit ng ibang tao yun. Yes, tama. Yes. Kumbaga, depende kung saan Yes. section ka na. Opo. Kumbaga, section by section din ang Yes. contentment. Tama? Yes. For example, ikaw na dati, yung mga kausap mo nga, isumihingi lang ng allowance. So, kontento ka na, nabibigyan ka ng hihigit sa, for example, ang allowance mo ay 10,000 per month. Kung mabigyan ka ng 12,000, you're happy, Yes, di ba? Wow, pwede naman pala. Tama. So, mag-i-aim ka at kung ikaw, may mga kabarkada ka na nagsi-50 milyong allowance, siguro gusto sana maging 50 mil din ang allowance ko. Ganun. Tama. So, depende rin eh. Tama. Tsaka depende rin sa gastusin. Yes po. Tama. Mamaya niyan, di ba, ang gastusin mo ay napakaliit. Malaki na sa'yo yung 30 mil. Tama, pero kung malaki yung gastusin mo, kasi yun nga sabi ko na, may ini-aim ka ba, kagaya dati, di ba? Ikaw, pinangarap mo ba dati na magpunta ng Palawan? Yes po, opo.
Noong hindi ka pa wala ka pa Opo, rito. opo. Pinangarap mo rin ba dati na magpunta ka ng Boracay? Opo, actually, yung Boracay is 3 to 4 hours from Iloilo. Sa inyo. By land po siya. Pero, naisip mo ba na gusto mo magliwaliw doon? Gusto mo Opo. magpasyal, ganito? Yun nga po, malapit siya, pero hindi pa ako nakapunta. So, hindi mo pa napuntahan kasi parang naisip mo lang na maganda makapag-Boracay ako, maganda makapag-Palawan ako. Ang tanong is, sabi nga, how? Yes, opo. Paano? Diba? Eh kung humihingi ka lang at umaasa ka lang sa tuition na binibigay sa'yo. So, kung ang tuition pinabibigay sa'yo ay sakto, paano? Tama? So, ibig sabihin, pinapangarap mo siya pero hindi mo pa alam kung kailan. Mm. Tama? Samantalang dito, just mag-1 year ka pa lang, na-experience mo na. Yes po. Tama? Na ikaw mismo sa sarili mo ang nag-provide ng, ay, gusto kong magsama sa Boracay. Yes. Gusto kong magsama sa Palawan. Tama? I provide for myself na hindi na, mama, mama, no, bibigyan mo ako, di ba? Gusto kong sumama dyan. So, iba na siya, no? And, nag-celebrate ka ng birthday sa Boracay. Tainin ko po yun na makasama po talaga sa Boracay. Kasi, imagine dati, isipin natin na ang lapit-lapit lang sa Iloilo na. Pero hindi pa ako nakapunta. Imagine mo, 4 hours lang sa inyo yun, tapos hindi mo na pupuntahan. So, yun. Iba din kasi yung feeling na makapag-travel ka as early age. Iba yung Yes. ma-feel mo na parang nakaka-fulfill siya as a 20 years old, nakakapag-travel. Yes, kumbaga, wow, it's one of the biggest achievement Yes din, po. 'di ba? So, parang sa'yo is one of the biggest achievement, Yes. tama? Pero, yun yung sinasabi natin kanina, na contentment or yung nangyayari in life, merong iba na, yes, sabihin na natin na may nakakapanood dito na 20 years old na medyo mas high-end at mayaman na, grabe naman, ako nga, 50 years old pa lang, nakapunta na dyan eh. So, it's up to, di ba? Pero, para sa kagaya mo na sa age mo na yan, na ikaw yung nag-provide na sarili mo, it's a one of the, tama, Yes. you should be proud to yourself. Tama, na, that's my achievement. Yes po. Tama? Wow. Proud na proud talaga. No? And na-experience mo pa yung mga, wow. Diba? So, parasailing. Wow. So, nung nandiyan ka, ano yung nasa isip mo? Nasa isip ko, sobrang thankful. Tsaka Wow. sobrang saya po. Kasi na-experience mo, hindi naman sabihin natin yung mga kababata mo dati, nakikita lang sa TV ganyan. Tapos ngayon na-experience mo na. Siyempre, sobrang thankful din po. Dahil nakapag-birthday po ako sa Boracay. Yes, 'di ba? So, as ikaw ngayon na bilang, kasi para sa akin, hindi ka na estudyante na hindi ka estudyante into academic. Yes po. Student ka into going to become millionaire. Yes po. So, ano yung mga preparation na ginagawa ni Nika para makuha yung mga ultimate goals mo pa in life na mga susunod? Siyempre po, sa akin yung preparations ko lang din po, of course, siyempre, prayers, tsaka makinig din po sa ating mga mentors. Kasi minsan, hindi naman natin alam lahat na gagawin natin kasi bago pa lang tayo sa negosyo, ganun. Tsaka ano din po, pasensya, mahabang pasensya din. Kasi alam naman natin, minsan may mga clients tayo na hindi talaga into business, ganun. Tsaka mahabang pasensya lang din po talaga yung key sa success po. Yes, kumbaga talagang iingatan mo Opo, talaga yung mental health mo tsaka Opo. emotional health Opo. mo. Kasi dito, wala kang kalaban dito. Hindi katulad sa traditional business na kailangan mo may bagong product para malamangan mo yung kakompetensya mong tindahan, ganun. Dito, emotion mo talaga, tsaka utak, Yes. yung kailangan mong i-protect, tsaka gamitin ng maayos. Yun po. Gamitin ng maayos ang
Utak tsaka Utak. wag puro ano. Opo. So, gagamitin ng maayos, saan ilalagay. Tama, Yes. ano ibig sabihin, ano yung iisipin mo? Opo. Tama, saan ka magpo-focus, 'di ba? Sa magdadrama ka ba in life or you need to move forward, matuto ka sa ginawa kasi nobody's perfect naman, 'di Opo. ba? Minsan nada-down din tayo. Yes. Pero it's normal. It takes mo lang na isipin mo na kahit na anong mangyari, it's life. Yes. Normal lang magkaproblema dahil tao lang naman tayo. Isipin mo 'pag tumigil ka sa negosyo, may problema ka pa rin. So, ipagpatuloy mo na. Yes, kasi kahit hindi ka naman magnegosyo, may Opo, may problema. Opo. And sa tingin mo, ano ba yung mga situation na nai-encounter na isang negosyante sa ganito? For me, ang situation lang po minsan is minsan discouragement din. Kasi minsan yung mga family natin hindi supportive sa ginagawa natin ngayon. Nadi-discourage tayo, nasasabihan na hindi ka naman umaasenso diyan. Ilang buwan ka na, hindi ka naman nagiging asenso diyan. Okay. Nagiging asenso diyan. Pero talagang patibayan lang talaga yung loob. Tibayan mo lang yung loob mo, tsaka gawin mo talaga yung best mo. Kasi at the end of the day, pag hindi mo ginawa yung best mo, mariregret ka na dapat ginawa ko to dati. Yes. Nasayang yung time, dapat ginawa ko to dati. Yes. Yun po. Kasi sabi ko nga, time is money. Yes. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng panahon, malaki ang nalulugi sa Yes iyo po. as bilang negosyante. Opo. Tama. Kasi, wala, pinalipas mo yung araw, isang araw, dalawang araw, minsan ang iba, ilang taon na nga pinapalipas, na kung may pwede ka naman palang gawin para baguhin yung situation mo ngayon, gawin mo na kagad, matuto ka na kagad Yes. para step by step. Pero it's normal na minsan talaga is mariregret mo, makakalimutan. Pero ang pinaka-importante kasi is meron kang organization na nagtatapik, tama, na pare-parehas, na talagang gusto ay pumunta dun sa goals sa buhay, di ba? And ang kagandahan lang sa'yo is yung mama mo, siya yung nagdala sa'yo sa business. Kasama mo yung mama mo na ginagawa yung business. Kumbaga, hindi ganun kalaki rin yung discouragement about sa family. Sabi mo nga, ang kalaban mo rito is yung sarili mo eh. Dapat talaga i-align mo eh. Kasi may mas malaki ka pang goal. Hindi naman ang goal mo is mag 30 mil lang eh. Opo. Hindi naman ang goal mo mag 20,000 lang per month eh. Tama? Malaki yung goals mo in life eh. Tama? So, kung meron kang message na sasabihin sa mama mo, ano to? Ano po, siyempre, thankful ako sa'yo, Ma, kasi dinala mo ako dito. At thankful ako dahil pinakilala mo sa akin ang business, dahil kung hindi, siguro nag-aaral ako ngayon. Wala namang masamang mag-aral. Pero iba yung impact sa akin ngayon, iba na ako mag-isip, iba na yung pananaw ko sa buhay. Of course, matutulungan kita. At saka para din sa iyo to, saka sa aking papa, sa aking kapatid. Yun. Okay, sa yung mga kapatid din, no? So, hindi mo mo sila madadala rito, pero once na naging successful ka in life, madadamay naman talaga sila eh. Tama? Ano naman yung mga message mo sa mga kagaya mo na, yes, may gusto rin mga patunayan sa buhay, di ba? As early age nila. Kaya lang, syempre, siguro may mga something na nagpapawori na lang. So, ang message ko po for example, kagaya ng mga anak ng dating OFW, alam naman natin yung pinaghirapan ng ating parents is sobrang mahirap talaga. So, ayaw din naman nating maranasan natin yon. So, mas mabuting kung pwede, mag-join kayo sa negosyo. Kasi para din naman to sa future nyo. Isipin na lang natin na para sa kinabukasan mo, tsaka sa family mo na rin. Of course, kasi naranasan ko po yun eh. Kasi dati, syempre as estudyante naman, naiisip natin na magtrabaho. Tapos, sa perspective ko, ngayon, nare-realize ko siya na bakit ako magtatrabaho? Okay. Para maging financially stable. Yun po yung answer. Tapos, anong gagawin mo pag financially stable ka? Di magninegosyo din naman. Yes, tama. So, ba't antay ka pa ng ilang years maging negosyante? Yun po yun. Para sa akin,
ba't mag-aantay ka pa ng ilang years para maging financially stable? Ayoko naman ng maging financially stable ako ng senior na nag-aantay Okay. ng pension, yung tinatawag na financially stable ng iba. Para sa akin, hindi. Ayoko po ng ganun. Kaya as early, mas pinili kong gawin yung negosyo kasi alam kong secure ako dito, tsaka mas mapapadali ang matulungan ko ang parents ko at tsaka para din sa aking dreams, also sa goals in life. Yes, tsaka dito, habang tinatrabaho mo yung life na gusto mo, agad-agad na experience mo Yes na po. eh. Unlike sa kung magtatrabaho ka, tama, at gusto mo maging financially stable, so ang gagawin mo ron, magtatrabaho ka, mag-iipon ka, Yes. ilang taon bago ka mag-ipon. Hindi mo na-enjoy yung Opo. perang pinaghirapan mo, di ba? So, ang tawag dito, habang nag-enjoy ka, tinatrabaho mo financially stable mo, nararanasan mo na. Yes po. Diba? So, yun ang pinagkaiba. Opo. Diba? And yan, so, ano naman yung mga masasabi mo sa lahat ng leaders natin na nakakapanood ngayon, di ba? And syempre, sa lahat ng mga leaders natin na, ginagawa naman yung business. Kaya lang, minsan, may mga taong hindi naniniwala sa Yes. kanila, pinanghihinaan sila ng loob, etc. Meron ng iba dyan, ilang taon na rin, di ba? Pero, alam mo yun, pag ginagawa nila yung business, feeling nila hindi para sa kanila. So, ang advice ko lang po sa kapwa kong gumagawa din ng business, so, wag lang tayong panghinaan ng loob. Of course, minsan di natin maiiwasan yung discrimination, pero isipin na lang natin, hindi yon struggles or obstacles na natin dito sa business. Isipin na lang natin na process siya kasi iba po yung meaning ng ano dun eh. So, isipin natin na process siya, ito yung ating kumbaga way or daan natin sa pagiging successful. Kaya ipagpatuloy lang po natin. Yan po. Yes, tuloy-tuloy lang. Yes po. Tama? Kasi hindi ka magiging successful pag umayaw ka eh. Ikaw yung matatalo. Yun po Yes, yun. tama. Kasi sabi nga, ang taong umaayaw, hindi nagwawagi. Tama? At ang taong nagwagi, nagtuloy-tuloy lang para kuhanin ang goals sa buhay. Yes. Imaginin mo na isang napaka-bata, tama? Bata na ginagawa yung business. Kumbaga, na kung before na mag-i-invest, sabi na lang natin na mag-i-invest sa pag-aaral na after ilang years pa bago may experience ang mga ganitong life, as earlier na nakapakita, di ba, na involved sa ganitong negosyo through sa mama niya na dating OFW, na ngayon, eto na yung nangyari in life eh. Diba sabi ko nga, just mag-1 year ka pa lang, pero para sa akin, yung 1 year mo na yan, yung resultang nangyari sa iyo na yan, nangyari yan sa akin noon na after 4 years pa. Ganong katagal So, sa ganda na ngayon ng sistema at programa ng grupo, dahil nga sa mga na-experience ng mga nauna, napapadali Yes. yung pagkuha ng resulta ng mga next at mga bagong sumasali sa ating business. Tama? Tama. Kaya nga, ang pinaka-the best, sabi nga, pinaka-the best teacher in life ay okay din naman yung may experience ka. Yes. Pero pwede ka ring matuto para mapabilis sa success na gusto mo sa experience ng iba. Yes po. Tama? So, thank you so much again, Coach Nika. And thank you so much, guys. Yan. So, isa na namang usapan natin na dito sa Kim Talk, Real Talk. Totoong kwento na na-experience ng isang tao na ginawa yung business, kung saan siya at kung paano siya nakarating sa situation niya ngayon. So, see you on next Wednesday sa ating Kim Talk, Real Talk.